Hello guys! Mag-i-install ako ngayon ng parking sensor from China, made in China, pero ang sabi dito may nakalagay na Germany. China nga naman. So bago ko install, isi-share ko muna sa inyo kung paano siya nagwo-work, tsaka silipin na rin natin yung board niya. So ganito lang yan, tinanggal ko lang yung bubble wrap. So naka-wrap lang yan na ganyan. Wala man lang siyang box. Tapos isusulat dito Germany. Pero hindi naman niya sinabing from Germany. Nilagay lang niya yung Germany, yung address. Ewan ko kung anong address to. Sana hindi na lang nasira. May kasama na siyang pambutas para sa sensor niya. Ayan. So may kasama siyang sticker para sa monitor niya. Ayan. So makikita mo dito kung gaano pa kalayo yung distance ng obstacle sa left and right, tsaka naka-indicate din kung ilang meters pa siya. So ito, didikit mo sa dashboard or sa taas ng salamin. Ayan. Sticker naman, siguro para dito sa pinaka-board niya, pinaka-processor niya. So idikit mo lang ito, tapos idikit mo lang kung saan pwedeng magka-space sa loob ng sasakyan. So, tapos isang installation diagram. Kaso, TFT. Eh, hindi naman ito TFT. LED to. Ayan. Tapos, meron pa siyang nakasulat na AV cord. Camera. So, ito, ang diagram na to, para sa camera, hindi para sa sensor. So, pati diagram, mali. Ito. Car parking sensor. Installation diagram. So, ito mali. Pero ito, video. Tapos, harap at likod. 0.3 to 1 meter. Back. Okay. So, ito, mix na tong diagram na to. Para sa monitor, yung may camera, at saka para sa sensor. Anyway, madali lang naman ilagay to, hindi mo na kailangan to. So, i-test muna natin. So, meron tayong 4 na sensor. Yan. Pagkakaalam ko, ultrasonic sensor to. Yung maglalabas siya ng high frequency sound, tapos ise-sense niya kung gaano kabilis siya mag-bounce, kung gaano kabilis mag-bounce yung sounds, yung ultrasonic sound. So yun ang mine-measure niya. Kagaya din siya ng mga kuha ko. Yung ganito. Yung HC-SR04. Ginagamit ito sa mga Arduino projects, yung mga kits. Ayan. HC-SR04. So, ultrasonic sensor ito. Nagme-measure ng distance. Yung principle niya, merong isang transmitter ng ultrasonic sound na nagra-run lang to ng 40 kHz. Then, yung isa naman, i-receive niya. Bali, ito yung transmit, ito yung receive. So, magta-transmit ito ng high frequency sound, ultrasonic sound, na 40 kHz. Then, i-receive nito. Ngayon, yung time na nag-transmit ito, at yung time na na-receive niya to, yun, dun siya magbe-base ng distance.
So, the longer the time na makabalik yung ultrasonic sound, the longer the distance. So, kagaya lang siya nito. Ang maganda lang dito, pinagsama na yung dalawang sensor, yung receiver at saka transmitter. Anyway, mamaya, i-check din natin kung ano yung frequency niya. Mostly, 40 kHz din to. So, ite-test na natin. So, ito, pare-pareho lang ang mga sensor na to. So, kahit saan, pwede mo siyang isaksak. Ayan, sa ABCD. Ayan. So, saksak na natin. Ayan. 4 na sensor. Taob natin para hindi muna siya mag-sense. So, itong pinaka-monitor niya na LED lang, saksak din natin sa monitor. Ayan. At yung ito, yung power niya. Okay. Okay. So, tatayo natin para makita nyo. Ayan, ganyan na lang. Kikita naman siguro. Taob muna natin sila para matest natin isa-isa. So, gamit tayo ng 12 volt supply. Ayan. 4 na 3.6 LiFePO4. Okay. Positive. Negative. Ayan. Nag-start na siya. Ayan. Pag tinaob mo siya, wala sila. Ngayon, isa-isahin nating okay. Ayan. Tapat natin sa open space. Ayan. Ayan. Ayan, 1.6, 1.2. Ayan. So, yung isa naman. Teka, medyo mahirap. Ayan. So, ito, na-test na natin. Ayan. So, ito namang isa. Okay. Tapat natin sa open. Ayan, may nasa-sense pa rin siya. 1.6 meters. Kasi masikip dito sa lugar ko. Ayun. Ang sabi sa specs, 2.5 meters yung nasa sense niya. Maximum distance. Tapos, minimum distance is 0.3 meter. So, magbabas na siya ng continuous nun. So, pag ginalaw ko siya, ayan, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, ayun. Pag 0.3 na siya, 0.3 consider as 0 na rin kasi ayan automatic na siyang or less than 0.3 what I mean. Okay, na-test na rin itong isa. So, itong isa naman. Ayan. Tapat natin sa open area. Okay. So, tapat natin sa may nasa-sense. Okay. Okay. Close. So, last. Maingay pala siya. Okay. Ganyan na nakita. Ayan. Okay. Okay. So, gumagana lahat. So, ngayon, tingnan naman natin yung laman ng pinaka-processor niya. Tingnan natin yung board niya. Off muna natin kasi pag naiangat yan,
natin. Tanggalin natin isa-isa. Kahit magkapalit-palit yan, pare-pareho lang yan. Pero pagka i-install nyo, kailangan alam nyo yung left at saka right. So, ang left is AB, ang right is CD. So, dapat nagmamatch yun. Okay? So, try nating buksan. Made in China and Germany. Joke lang. Nakalagay yung Germany. Di ko alam bakit. So, tabihin natin mga yan. Okay. Ayun. Napakaliit lang ng board niya. So, gumagamit siya ng CD4052M. Ayan. Popost ko na lang dito. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, isang walang number. Kadalasan yung mga ganito, OP amp lang to. Binubura nila yung number. Tapos, 7805 regulator na 5 volts. Linear regulator, tsaka diode, tsaka mga capacitors, tsaka IF. So, gumagamit siya ng IF transformer. Yan, pang set siguro ng frequency. So, sukatin natin ngayon ang frequency. Okay. So, pagsukat ng frequency, kailangan nating i-on. Tapos, lagay natin ang isa, lagay natin ang monitor. Then, lagyan natin ng isang sensor. Try muna natin huwag ilagay. Sukatin natin na naka-open siya at sukatin natin ng nakalagay. Okay. Oscilloscope. Brown. Okay. Then positive. Okay. So, wala siyang na-sense kasi wala siyang sensor. So, check natin yung frequency. Okay. Okay. So, ganyan ang frequency niya pag open. Ito. RMS niya is 36 volts. Ang maximum voltage is 154. So, peak to peak is 202. Taas from 12 volts power supply to 200 volts ang peak to peak. Taas. Okay, anyway, hindi yan ang tamang waveform niya. Kasi naka-open siya. Subukan natin ilagay yung sensor. Off muna natin. Ayan. Maglagay tayo ng isang sensor. Okay. On. Tago natin. Ayan. Magtago ka kasi maingay ka. Hindi natin pabigat. Yan. Yan. Okay. Ayun. So, magiging irregular sine waves siya. Okay. So, ganyan ang frequency niya. Ayan.
Ayan ang waveform niya. Pero ang sabi dito, yung frequency niya is 139 Hz. Pero palagay ko hindi tama yan kasi minsan ang mga oscilloscope, yung auto count niya ng frequency, minsan nagkakamali kasi pagka irregular na ganyan yung waveform. So ang gagawin dyan, lalabas dyan yung kailangan may knowledge ka ng basic frequency measurement ng oscilloscope. Doon sa mga lumang oscilloscope kasi, yung mga sinauna, old school oscilloscope, hindi sila automatic na ganyan. Ikaw talaga yung magka-count. So ngayon, i-count natin. So ganito lang mag-measure ng frequency using oscilloscope. Itataas natin, i-ano na muna natin. Sa side natin, lalakihan natin yung time base niya. Tapos, bali itong pinaka-rising niya, so itatapat natin sa guhit. Para hindi tayo malito. Ayan. Tapat natin sa cross. Cross na yan. Bibilangin natin ngayon yung square na yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 square siya. So, bawat square, bawat division, meron kang 5 milliseconds daw. So, compute tayo ngayon. 5 milliseconds. So, 5 milliseconds, multiply mo lang sa 5 is 25 milliseconds. So, 25 milliseconds yung buong cycle niya. So, ngayon, ano ba yung corresponding frequency niya? So, i-compute lang natin. So, 25 microseconds. Hahanapin natin yung 25 microseconds. Ang pinakamadali ay cellphone. So, i-type lang natin 5 microseconds 2 megahertz. Ayan. So, microseconds tayo. Pagbaligtarin natin. So, meron tayong 25 microseconds. 25. Convert natin. 0.04 megahertz. So, ang 0.04 megahertz yun yung 40 kilohertz. So, kung manual nyo naman po siyang i-compute, madali lang din. I-stop muna natin. Tanggalin natin to. Baka kasi mas short dito. Okay. So, naka-off na yung alarm natin. Okay. So, magko-compute tayo ng manual. Kuha lang ako ng papel para ipakita ko sa inyo. So, yung oscilloscope natin, ganyan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, itinapat natin yung rising niya dun sa cross na yun. So, assuming dito siya. So, para siyang nakaganon. Tapos, pumunta siya dito. Tapos, nag-irregular siya dito. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Lumabas siya dito. Yan. So, ngayon, sa oscilloscope, ito yung volt per division. Ito naman yung time per division. So, yung voltahe, hindi natin kailangan. Yung frequency ang kailangan natin. So, ang mangyayari dyan, kailangan natin alamin kung ano yung settings niya ng time per division. So, 5 microseconds ang per division natin. Ngayon, bibilangin natin mula dun sa first rising edge, dito, hanggang sa second rising edge. So, based dito, sakto siya sa guhit. So, dito siya. So, pag binilang mo yan, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Ang gagawin lang dyan, mamultiply mo yung nabilang mong yun. So, 5. So, is equals to 25. 25 microseconds. So, yung mula dun sa first rising edge niya hanggang sa second rising edge niya, dito,
mula dito hanggang dito, ay 25 microseconds. So ngayon, una, i-convert mo muna ng seconds ang microseconds. So, ang 25 microseconds, i-divide mo lang sa 1 million. Okay? So, calculator. So, 25 divided by 1 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oops. Okay. So, makukuha natin is 0.0000025 seconds. Yan. So, ngayon, paano natin i-convert ng hertz? Okay. So, ganito lang siya. 1 divided by yung seconds. Ay, yun yung pala nakikita. Okay. So, 1 divided by 0.00025 seconds is equals to 1 divided by 0.000025 is equals to 40,000 hertz or 40 kilohertz. So, kapareho lang siya nito. So, ang required frequency nito is 40 kilohertz. So, exactly same lang siya. So, ito, micro lang ang nilagay nila dito. Maliit. Hindi na natin mabubuksan kasi naka-sealed siya. Okay? Sana naging interesting sa inyo yung nagbukas tayo ng reverse sensor at basic na pagma-measure ng frequency ng waveform. Kasi hindi lahat ng frequency na nase-sense ng oscilloscope ay accurate. Pagka irregular na ganyan, hindi siya perfect sine wave or perfect square wave, nalilito na siya. So, kailangan mo pa rin ng basic knowledge kung paano mag-read at mag-compute ng frequency. Okay? Sana po naging interesting sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo. Doon sa mga subscriber ko naman, maraming salamat po sa pagsuporta. So hanggang sa susunod na video po. Salamat po.